Magandang tanghali po ngayon ay Martes, 22 ng Disyembre, taong 2020. Tayo po ay napapanood din via web streaming sa inctv.iglesianicristo.net, sa official Facebook fanpage at YouTube channel na INC News and Updates at sa inyong mga gadgets sa pamamagitan ng INC TV mobile app. Narito ang mga balita sa oras na ito tungkol sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo at updates kaugnay ng COVID-19 pandemic. Ako po si kapatid na Eminiel Bandong at ito ang Ibalita ang Pagliligtas. Ang headlines. Pagbabautismo sinagawa kanina umaga sa distrito ng Palawan North. Iba't ibang mga distrito nagdaos din ng pagbabautismo sa iba't ibang pagkakataon. Evangelical Mission Online ipinaganyaya ng mga kapatid sa distrito ng San Carlos, Pangasinan. Mga bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Sarangani patuloy ang mabilis na pagdami. Pagbabautismo magkakasunod na idinaos. Bahagi ng serye ng aktibidad isinagawa kaninang umaga. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Ibalita ang Pagliligtas. Hi, I'm Christian Rockefeller. Hi, I'm Brother Kazier Ryan Bautista. And we're from the District of New York. Hi, I'm Brother John Russell David. Hi, I am Alan J.R. Pangilinan. And we are from the District of Maynila. Join us this Tuesday, December 22, As we play Sign With Me. Live at 3 p.m. on INC TV. And on INCPC's Facebook page, YouTube channel. See you guys there. Hold on just a little longer. Hold on just a little longer. Our journey's hard, but soon will be over. Sang-ayon ba sa Biblia ang itinuturo ng ibang pastor ng relihiyon na narito na raw sa daigdig ang Holy City na kinaroroonan ng mga taong maliligtas? At sino ba ang tiyak na maliligtas kaya makapapasok sa Holy City? May kaibigan po akong umanib sa Iglesia ni Cristo, pero ang kanyang mga magulang at mga kapatid ay hindi pa iglesia. Napansin ko lang po na hindi siya pinapayagang magsimba sa iglesia at laging napapagalitan kapag pumupunta sa simbahan ng iglesia. Bakit po kaya gano'n ang ginagawa sa kanya? Mga kaibigan, abangan po ninyo ang mga kasagutan sa mga tanong dito po sa palatuntunang Biblia ang sasagot. Para sa mga detalye, kabilang ang distrito ng Sarangani sa mga nagsagawa kanilang umaga ng pagbabautismo. Bahagi ng nasabing aktibidad na serye ng pagbabautismo na idinaw sa distrito kasunod ng mga district-wide Evangelical Mission Online na ipinaganyay ng mga kapatid sa pamamagitan ng pag-share ng link sa kanilang mga social media account. Marami sa mga naging panuhin nila ang nagpasyang umanib sa iglesia at narating ang araw ng pagtanggap ng bautismo. Kaugnay po nito, makakausap po natin si kapatid na Arnel Nacua, tagapangasiwa ng distrito ng Sarangani. Kapatid na Arnel, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Opo. Kung pag-uusapan po ay yung serye po ng isinagawa po na pagbabautismo po sa inyo. Ngayong buwan lamang po ng Disyembre, mga nakailang beses na po kayo ng pagsasagawa nito sa inyo pong distrito? Nagsimula po ang serye ng bautismo ito Disyembre 11 sa lokal po ng apo po namin ito isinagawa. At ang sumunod po ay Disyembre 16. Ito naman po ay sinagawa sa
gusaling sambahan ng Kiamba. Mhm. At sa Disyembre 22 po kanina, inulit po namin ang bautismo sa lokal ng Apopong, sa Kapilya. At magkasabay po sa Disyembre 29 ay sa gusaling sambahan ng Kiamba at sa gusaling sambahan po ng Apopong. Mhm, mhm. Yung binanggit po ninyo na isinagawa po na bautismo kaninang umaga, mga anong oras po ito isinagawa? Nagsimula po kami ay alas 8 na po ng umaga. Inantay po namin ang pagdating ng mga babautismohan. Mhm. Ayun po no, nabanggit na po ninyo na may nakatakda pa po na bautismo no, na isasagawa po sa 29, tama po ba, ng buwang kasalukuyan. Pwedeng pakiulit lang po kung anong araw po ito sasagawa at kung saang mga lokal po ito idaraos. Nagsimula po kami noong Disyembre 11 sa gusaling sambahan po ng Apopong. Sinundan po ito ng Disyembre 16 sa gusaling sambahan naman po ng Kiamba. At kanina po, 22, sa lokal po ng Apopong sa gusaling sambahan. At magkakaroon po ito ng magkasabay na bautismo sa kapilya ng Kiamba at sa kapilya po ng Apopong. Sa 29 po yun. Opo. Ano po ang nakita po ninyo na reaksyon ng mga kapatid na nakasasaksi po sa ganito ng mga sunod-sunod na pagbabautismo? Naging positibo po sa mga kapatid ang nakita nila na bilang ng mga kapatid na tumugon at nagbunga. Hindi po naging negatibo sa kanila na sa gitna ng pandemya, maawat yung kanilang pakikipagkaisa sa gawaing pinaigting ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid Eduardo Manalo, ukol po sa gawaing pagpapalaganap. Ayun, no, ang pinag-usapan po natin yung pong pagsasagawa po nyo ng serye po ng pagbabautismo. Pero bago po itong mga ito, gaano ho bang pagtatalaga ang ipinakita ng ating mga kapatid pagdating po sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap? Lubha pong kahanga-hanga, Daniel, ang naging pagtugon ng mga kapatid. Gaya nga po ng nabanggit ko, kahit na may pandemya, hindi po nila ito nalintana. Pagkat ang mga kapatid po ay tumanggap ng aral at utos ng Diyos na nilinaw pong mabuti ng ating tagapamahalang pangkalahatan na hindi tayo dapat mawalan ng mga pananalangin, pagpapanata. Kaya hinihingi po nila sa Panginoon Diyos, hindi lamang po sila maproteksyonan sa gitna ng pandemyang ito, maging ang kanila pong mga inaakay na nasa proseso na po ng pag-anim, makapagpatuloy at maragdagan pa. Pati na po ang mga nag-aantay na lamang ng takdang araw ng bautismo. Kaya nakaipon po ng mga potensyal na bilang na maaari na pong maging bunga ng ating gagaming pagbabautismo. Ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga kapatid sa pagkakataon ito nang sa ganun ay huwag silang tumigil, manapa ay magpatuloy pa sa pakipagkaisa po sa mga aktibidad sa loob po ng iglesia? Mga kapatid na nasa Eklesiastiko, Sarangani, nakita po natin na hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon Diyos. Pinotektahan po niya tayo sa gitna ng pandemya, kahit pa nga po ang ating mga tao na inaakay sa proseso ng pag-anib, wala sa ating naging biktima ng pandemyang ito. Hindi po likuan Diyos ng Iglesia, nalilimutin ang ating mga naging puhunan, paninindigan at pagsunod. Kaya makaaasa pa po ang Iglesia ni Cristo, lalo na po sa kabuuan, sa pagtatagumpay ng banal na gawain ito na pinaiigting pa ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid Eduardo Manalo. Kapatid na Arnel, maraming salamat po sa inyong pagpapunlak na makasama po namin dito po sa Ibalita ang Pagdaligtas. Maraming salamat po. Si kapatid na Arnel Nakua, tagapangasiwa ng distrito ng Sarangani.
Alamin naman natin ang live report ni kapatid na Janeline Bancairen. Ang mga detalye sa isinagawang pagbabautismo kanina ring umaga sa distrito ng Palawan North. Kapatid na Janeline. Maraming salamat po kapatid na Emmanuel. Paigtingin ang pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Kaisa sa kilusang ito na inilunsad ng pamamahala ng Iglesia ang mga kapatid dito sa Distrito Eklesyastiko ng Palawan North. Kaya patuloy ding pagdami ng bilang ng mga nagpapasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Katunayan nito, isinagawa ang serye ng pagbabautismo sa nasabing distrito na ginanap sa gusaling sambahan ng lokal ng Santa Monica. Upang patuloy na may patupad ang physical distancing, unang isinagawa ang banal na bautismo noong araw ng Biyernes. Ang second batch ng banal na okasyon ay isinagawa naman kaninang umaga. Ang mga banal na pagtitipon ay pinangunahan ni kapatid na Bright Ballesteros, ang tagapangasiwa ng distrito. Sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, ipinaalala sa mga dumalo ang ukol sa kahalagahan ng pagtanggap ng tunay na bautismo na ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po kami sa pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pangunahin sa kapatid na Eduardo B. Manalo na kanilang ipinahintulot maisagawa sa aming distrito ang ganitong mga pagbabautismo na totoong nakaluluwalhati sa ating pong Panginoong Diyos. Ang serye ng bautismo na ginawa ngayon ay totoong nagdagdag muli ng mga tao na magbibigay luwalhati sa ating pong Panginoong Diyos. Na ito ang talagang layunin ng ating pong Panginoong Diyos para maraming taong lumulhati sa Kanya. At nang sa gayon ay magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ipinapangako po namin sa distrito ng Palawan North na patuloy po naming paiigtingin ang gawaing pagpapalaganap na inilunsad ng pamamahala at makikipagkaisa sa lahat ng aktibidad na kanilang inilulunsad sa loob ng iglesia. Mula po sa Puerto Princesa City, ako po si kapatid na Janeline Bancairen, nagbabalita para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Janeline. Bumalik tayo sa Mindanao, patuloy din ang serye ng pagbabautismo sa Distrito Eklesyastiko ng Zamboanga del Sur. Para sa mga detalye, live na magbabalita si kapatid na Rhea May Galvez. Kapatid na Rhea. Maraming salamat po kapatid na Emmanuel. Patuloy na nadaragdagan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Distrito Eklesyastiko ng Zamboanga del Sur. Matapos ang isinagawang serye ng pagbabautismo sa mga lokal ng pagadian na pinangasiwaan ng kapatid na Nel Carlo Beriano, tagapangasiwa ng distrito, at sa lokal ng buog na pinangasiwaan naman ng kapatid na Leo Magtulis, pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Ang mga religious gathering katulad nito ay pinapayagan na dito sa Zamboanga del Sur dahil nasa Modified General Community Quarantine na ang buong lalawigan. Gayunman, maingat pa rin sinunod ang mga health and safety protocol gaya ng pagsusuot ng face mask, physical distancing at temperature check. 50% lamang ng seating capacity ng venue ang ginamit at ang mga tumanggap ng bautismo ay ang mga nasa edad 21 hanggang 59 lamang. Marami mang pagsubok sa taong ito, ang mga kapatid sa distritong ito ay patuloy pa ring makikipagkaisa sa lalong pinaigting na gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Mula po rito sa Zamboanga del Sur, ako po si kapatid na Rhea May Galvez para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Rhea. Dumako naman tayo sa Visayas. Kilalanin natin si kapatid na Arnel Gustilo, isa sa mga tumanggap ng banal na bautismo sa distrito ng Cabangcalan City, Negros Occidental. Sa live report, ni kapatid na Lays Rodriguez. Kapatid na Lays. Maraming salamat po kapatid na Emmanuel. Bago matapos ang taong ito, patuloy na naragdagan ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katunayan, muling nagsagawa ng banal na bautismo dito sa Distrito Eklesyastiko ng Cabangcalan City, Negros Occidental.
Inasabikan at maagang tinungo ng mga nakatakdang babautismuhan ang gusaling sambahan ng lokal ng Kabangkalan City. Ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos ay pinangunahan ng kapatid na Dante M. Mujar, tagapangasiwa ng distrito. Ipinaunawa niya batay sa Biblia ang kahalagahan na huwag mahiwalay sa kahalalang kanilang natamo at mapagtalagahan ang tapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ikinagalak ni kapatid na Arnel Gustilo, isa sa mga nakatanggap ng banal na bautismo na siya ay ganap ng Iglesia ni Cristo at nasa tamang paglilingkod na. Ayon sa kanya, Nung una, akala ko ang Diyos ay si Kristo. Hindi pala. May Ama pala tayo. Iyon pala ang Ama ni Kristo, na Ama din natin. Nagpapasalamat po ako na narating ko na ang banal na bautismo. Nadalawa na kami ng aking asawa ang nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. mula po rito sa Kabangkalan City, ako po si kapatid na Lace Rodriguez para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat, kapatid na Lace. Hindi rin naging hadlang sa mga kapatid sa distrito ng La Union ang iba't ibang mga pagsubok sa taon na ito upang maihatid nila sa banal na okasyon o bautismo ang kanilang mga inanyayahan. Live na magbabalita si kapatid na Lani Runas. Kapatid na Lani. Maraming salamat po, kapatid na Eminiel. Marami mang pagsubok, pandemya ng karamdaman at kalamidad ang naranasan natin sa taong ito, patuloy pa rin ang pagdami ng bilang ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo. Bago matapos ang taong 2020 ay nakapagsagawa ng banal na bautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng Santiago Norte dito sa Distrito Eclesiastico ng La Union. Pinangasiwaan ito ni kapatid na Johnny Sibalo, pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Binigyang diin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na sa pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nararapat na laging maging ganap ang pananampalataya, maging matatag anuman ang maranasang pagsubok sa buhay at nasa mataas na uri ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa San Fernando, La Union, ako po si kapatid na Lani Luis Runas para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat, kapatid na Lani. Samantalang patuloy pa rin ang mga kapatid sa distrito ng San Carlos City, Pangasinan na ipag-anyaya ang Evangelical Mission on air and online sa kanilang mga kababayan na hindi pa kaanib sa iglesia. May live report si kapatid na Wendelin de la Cruz. Kapatid na Wendelin. Maraming salamat po, kapatid na Eminiel. Hindi naging hadlang ang pagsubok na kasalukuyan nating nasasagupa upang patuloy na maipalaganap ng Iglesia ni Cristo ang mga salita ng Diyos dito sa Distrito Eclesiastico ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pamamagitan ng Evangelical Mission on air and online ay patuloy na nakatutugon ang distrito sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia na patuloy na ipagmalasakit ang mga di pa kaanib sa Iglesia ni Cristo upang sila rin ay matawag tungo sa kaligtasan. Ito ay patuloy na isinasagawa sa mga sites o dako sa bawat lokal sa buong distrito upang patuloy na makatugon sa safety protocols. Pinapangunahan ng tagapangasiwa ng distrito ang kapatid na Eduardo R. Olipas at ng pangalawang tagapangasiwa ng distrito ang kapatid na Alan King Mercado. Patuloy naman ang masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia. Mula po rito sa Agdao, ako po si kapatid na Wendelin de la Cruz para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat, kapatid na Wendelin. Sa pagkakataong ito, panoorin po natin ang kwento ng isang flight attendant mula sa distrito ng Qatar bilang isang frontliner. Makalipas ang isang taon mula noong magsimula ang COVID-19 pandemic, may mga kinikilala na ngayon ng mga aprobadong bakuna bilang pananggalang sa COVID-19. Mayroon mang COVID-19 vaccines na itinuturing, labis pa rin ang pag-iingat ng marami, lalo na ang mga frontliner. Kabilang dito si kapatid na Eunice Cecilio, na isang flight attendant mula sa distrito ng Qatar. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang flight attendant sa isa pong private company. At mahigit 3 taon na po ako na nagtatrabaho dito. Noong bago po magkaroon ng pandemic, sobrang busy po talaga ng schedule namin sa work.
Halos araw-araw po may pasok kami sa trabaho at yung mga airports po na napupuntahan namin noon, busy din po talaga dahil maraming tao po yung namamasyal. Nung bago din po magkaroon ng pandemic, kapag po nasa ibang bansa po kami at may layover po kami doon, meron po kaming pagkakataon na lumabas at makapamasyal po. Nagpupunta po kami sa iba't ibang tourist attractions at kapag nga po nandun kami sa mga tourist attractions po, madami pong mga tao yung nagta-travel talaga at namamasyal. And nung before din po magkaroon ng pandemic, madalas din po na nakakauwi po ako sa Pilipinas at nabibisita ko po yung aking pamilya. The Qatar government imposed a temporary entry ban on travelers from 14 countries, including the Philippines. Halos doble ang ibinawa sa turismo ng pagpapatigil ng flights ng ilang airline companies. Umaaray ng ilang airline company sa matinding lugi dulot ng coronavirus. Ang mapayapang pagbiyahe ng airline companies noon ay lubharing naapektuhan dahil sa mabigat na pandemya. Nung nagkaroon na po ng COVID-19 pandemic, malaki po yung naging pagbabago sa aming trabaho. Compared po sa dati naming schedule sa work, unti-unti po nabawasan po yung mga flights kasi nga po maraming tao yung nagka-cancel ng bookings, hindi na po tumutuloy sa mga travel plans nila. And at the same time po, maraming bansa po yung nag-close ng borders at sinara po yung mga airports. Malaki po talaga yung naging impact po ng pandemic sa aviation industry at sa buong travel and tourism industry po. Dahil po doon maraming companies yung nag-announce po na kailangan na po mag-lay off ng employees at maging yung company nga po namin ay kinailangan din po na magbawas po ng mga empleyado. Nung sinabi po sa amin yun, marami po yung nagulat, marami po yung nabahala at hindi po alam ang gagawin. Hindi po naiwasan na nakaramdam din po ako ng takot at pag-aalala na baka po mapasama po ako sa mga matatanggal. Pero pinangahawakan ko po yung mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po sa atin ng ating pamamahala na kailanman ay hindi po tayo pababayaan ng ating Ama. Sa pagbabalik operasyon ng mga airline company, hindi na katulad ng dati ang sitwasyon ng kanilang mga empleyado ngayon. Marami po sa amin nang natatakot po na pumasok sa trabaho. Yung iba po nag-absent at yung iba po ay nag-resign na lang. Bilang isang flight attendant po kasi, nandun po yung risk sa pagpasok namin sa trabaho dahil po yung mga nakakasalamuha po namin sa flight ay galing po sa iba't ibang lugar. Nandun po yung pangamba na baka po sa aming pagpasok ay meron po kaming makasalamuha na meron pong ganong sakit. Nananalangin po ako palagi at humihingi po ako ng tulong sa ating Ama na sana po ay lagi niya po akong iingatan at ililigtas sa pagpasok ko po sa trabaho at sana po ay lagi niya akong pagkalooban ng malusog na pangangatawan upang sa gayon po ay wala pong maging kahadlangan sa aking mga ginagawang pagtupad at sa akin pong mga ginagawang paglilingkod sa Kanya. Magaan man o mahirap ang sitwasyon ng buhay, hindi nalilimutan ni kapatid na Eunice na magpasalamat sa Panginoong Diyos anuman ang kalagayan ng kanyang pamumuhay. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos sa patuloy po na pagpapalakas niya sa akin. Nagpapasalamat po ako sapagkat hindi niya po ako pinababayaan at sa kabila po ng mga pagsubok at tiisin sa buhay ay patuloy niya po akong pinagkakalooban ng kaaliwan at kasiyahan. Sa pamamagitan po ng mga aktibidad na inilulunsad po ng ating pamamahala, ay nagkakaroon po ako ng mapagkakalibangan, kagaya na lamang po nung panahon po na bihira po ang aming pasok sa trabaho at madalas po na nasa bahay lang, ay sakto naman po na napakarami pong aktibidad sa aming lokal. At doon ko po lalong naramdaman yung pagsama ng ating Ama sa aking buhay. Kaya naman po, patuloy po akong nangangako sa ating Ama na anuman po yung maranasan ko sa aking buhay at anuman po yung mga pagsubok na darating pa, patuloy po na pagtatalagahan ko ang aking mga pagsamba, ang pagtupad ko po ng aking mga tungkulin at mga paglilingkod po sa Kanya. Para sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na kabilang din sa frontliners,
Kahit naabala sila sa frontline upang maglingkod para sa bayan, ay hindi nila pinababayaan ang kanilang pangunahing pananagutan, ang maglingkod at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Ako po ang kapatid na Felix Rodas para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, narito po ang pinakahuling global situation ng COVID-19 batay sa website ng World Health Organization o WHO. At sa COVID-19 bulletin ng Department of Health o DOH. Patuloy po nating sundin ang aral ng Panginoon Diyos na itinuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, na lagi pong maglagak ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos at laging manalangin na ingatan tayo ng ating buong sambahayan. Iyan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes, 22 ng Disyembre, taong 2020. Ako po si kapatid na Eminiel Bandong at ito ang Ibalita, ang Pagliligtas.